Salamat po, Pastor Rudy. Muli sa pribilehiyo na muling makapagsalita ngayong gabi. At magandang gabi po, church. Namiss ko ho kayo. Salamat sa Panginoon at makapagsalita muli ngayon. Tayo pong lahat ay tumayo at buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng 2 Corinthians chapter 4. Ang talata po ay 16 to 18. 2 Corinthians chapter 4. Verses 16 to 18. Kung nandiyan na ho kayo, sundan niyo po ako sa inyong mga Bible. In verse 16, sabi po ng banal na kasulatan, "For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal." Do not lose heart. Yung sinasabi dito ni Pablo na we faint not, in other words, do not lose heart. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po ngayong gabi. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang iyong pong mensahe. Ito po yung mga salita. Encourage ho kami, Panginoon. May mga panahon sa buhay namin. Dumarating sa panahon namin na kami po ay nanglulupaypay, nanghihina, normal sapagkat kami po ay mga taong makasalanan at mga taong nagkukulang laban sa inyo, Panginoon. At patawarin niyo kami sa lahat po namin mga pagkukulang. Pagpalain niyo po ang inyong salita at i-bless niyo po ang church, Panginoon. Bawat isa, salamat po sa iyong banal na presensya ngayong gabi. Pinupuri ka po namin, Ama, at pinasalamatan sa pangalan po ng Anak ni Jesus sa aming dalangin. Amen. Do not lose heart. Salamat po at makaupo na ho kayo. Alam niyo, sinasabi po ni Pablo dito mga kapatid na nasumpungan niya po yung sikreto to staying encouraged in the Lord. Sinasabi dito sa verse 16, "For which cause," so maraming sinabi itong chapter patungkol sa mga problema ang kinakaharap ni Pablo. Pero dito sa verse 16, parang conclusion dahil dito hindi kami nawawala ng loob. Kahit maraming mga problema ang kinakaharap sa ministry si Pablo, mga kapatid, masasabi niya na hindi siya nawawala ng loob. Hindi po siya pinanghihinaan ng loob. Alam niyo po, one of the hazards, yung mga panganib, isa sa mga panganib, bilang involved sa gawain ng Panginoon, ay yung bang tayo po ay manghihimagod. Normal ho yan, kasi tayo mga kapatid may damdamin ho tayo. Ang ating katawan ang papagod. Hindi naman ho tayo bakal. Ang bakal nga, bumibigay. Pero, ang problema ho kasi minsan, bakit nagiging common yung bang nangihimagod tayo? Bakit common thing na lang ho sa buhay ng mga naglilingkod sa Diyos yung bang nangihimagod ho tayo? Ito ang dahilan, mga kapatid, sapagkat yung ginagawa natin, karamihan, hindi naman ho lahat. Much what is being done out of a sense of obligation lang. Kapag tayo naglilingkod sa Diyos, kailangan, dahil mahal natin ng Diyos, mga kapatid. Alam niyo, si Peter, tinanong ng Panginoon, "Peter, do you love me?" Hindi po tinanong ng Panginoon, "Peter, do you want to serve me?" Do you love me? Bakit, mga kapatid? Sapagkat kung mahal natin ang Panginoon, madali ang maglingkod sa Kanya. "If you love me, keep my commandments." Hindi po sinabi if you want to serve me, keep my commandments. No. Malaki yung pagkakaiba noon. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Ano bang sinasabi ng Bible? Ecclesiastes chapter 9 verse 10. "Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave. Whither thou goest." Kita nyo? Papunta tayo sa libingan, sa kamatayan. Sabi dito, anuman ang ating nasumpungang gawin, ng ating mga kamay, gawin natin ang buong lakas. Sapagat wala ng gawain, wala ng device, wala ng kaalaman, karunungan in the grave. Mga kapatid, pansamantala lang yung paglilingkod natin sa Diyos. Hindi po tayo habang buhay bibigyan ng pagkakataon na maglingkod. Sayang ho yung pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon. Wala na, pag tayo patay, ano pang gagawin natin? Wala na ho Hanggat tayo nabubuhay, may lakas na binibigay ang Panginoon sa atin sa bawat araw. Use it for the glory of God. By the way, yung lakas na yan, hindi po galing sa atin. Galing po sa Diyos.
Yung mga talento natin galing sa Diyos, ipagamit ho natin. So dito, kapag binasa po natin ang Bible, mga kapatid, ilan sa mga piniling lingkod ng Diyos, mga kapatid, ay nakaranas po ng panghihimagod. Number 1, si Gideon, ano ho? Kung babasahin natin sa Judges 8:4, si Gideon napagod. Ang maganda kay Gideon, nagpatuloy. Bakit siya nanghimagod? Sapagkat yung kanyang, wala siyang yung scarcity, kakulangan ng manggagawa. Can you imagine from 30,000 naging 300? Kulang sa manggagawa, ang kalaban ay 135,000 na nakasakay pa sa kamelyo, mabigat na force, So not natural na manghimagod talaga sapagkat maraming gawain, kunti ang manggagawa. Kunti ang manggagawa. Kaya ang gawain ng Panginoon dapat pinagtutulungan, Si Elijah, mga kapatid, ay nanghimagod sa 1 Kings 19:4. Ang pinakamatapang na tao, propeta, mga kapatid, sapagkat kinaya niyang patayin ng 450 false prophets ni Baal. Pagkatapos po ng tagumpay, tinakot siya ni Jezebel. At siya po'y nagtago, siya po'y nang lupaypay. At hiniling niya sa Diyos na siya ay mamatay. The great man in the Bible was Elijah. Can you imagine? 450, napagtagumpayan ni Elijah. Pero yung isang problema, hindi niya napagtagumpayan. Halos. Mga kapatid, makikita ho natin yung kahinaan ni Elijah. Ang sabi po ng Bible sa James 5:17, he was a man of like passion with ourselves. Kung tayo nanghihimagod si Elijah, ganun din. Kung tayo ho'y nakakaranas ng pagiging impatient, si Elijah ganun din ho. Minsan, nagiging rude yung ating behavior because marami tayong dinadalang problema. Si Elijah ganun din po, nag-rude ho ang kanyang behavior dito sa 1 Kings 19. Ganun lang talaga, normal ho sa tao. At siya po'y nanghimagod sa itinakdang paglilingkod niya sa Panginoon. At gusto nang mamatay. Grabe, The great man. Lord, hindi ako mas magaling sa aking mga hininuno. Gusto ko na hong mamatay. So dito, mga kapatid, pinapakita lamang na si Elijah hindi po matatag o malakas by nature. Alam niyo ang kailangan natin sa bawat araw, yung lakas ng Panginoon. Ang lakas ng Panginoon ang kailangan natin sa bawat araw. Kapag yung divine strength, yung kalakasan ng Diyos ay winidraw, o di kaya yung biyaya ng Diyos ay for a time winidraw ng Diyos, mga kapatid. Tulad lang ho tayo ng mga normal na tao. Mahina. Sabi ni Pablo, by the grace of God, I am what I am. Parati ho natin i-exalt ang biyaya ng Diyos. Lahat ng tagumpay sa buhay natin ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Si Samson, winidraw ng Diyos ang kanyang biyaya. Ang lakas nung una. Pero nanghina ho si Samson, mga kapatid, bagsak. By the grace of God, we are what we are. Dahil sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. Si Elijah nakatayo lamang dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Bakit? Para ang biyaya ng Diyos ay mag-glorify. Maluwalhati, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Kahit tayo mahina, pinapalakas tayo ng biyaya ng Diyos. Para ang biyaya ng Diyos ay ma-magnify, mag-glorify. So number 1, Paul's incredible statement, mga kapatid. Tingnan niyo sa Corinthians, sa text natin, 1 Corinthians chapter 4, verse 16. For which cause we faint not. So sinasabi ni Pablo, mga kapatid, bagamat maraming problema sa mga ministry na kanyang hinahawakan, sabi niya, we faint not. We do not lose heart. Hindi ho kami nanghihimagod. Pero natural, pagod ho yun . Pero hindi po siya nanghihimagod, mga kapatid. At sinasabi po ni Pablo na sa bawat anuman ang dinaranas niya sa buhay, he does not give up, does give in, does not give out. He does not lose heart. Huwag ho tayo mawala ng loob. Natural lang sa buhay natin, magka-problema. Pastor, lalo na mga member o sino mang tao, magkakaproblema talaga tayo. Madali ho ang mag-quit, di ba? Lalo sa mga Bible students, madaling sabihin mag-quit na.
Pero si Pablo, ang sinabi niya, I never lose heart. Kapag tayo ay nasa point na magkukwit sa ministry, o sa pag-aaral, o sa paglilingkod sa Panginoon, sabihin natin, I never lose heart. Magpapatuloy tayo mga kapatid. Hindi naman siya nagmamayabang. Sinasabi lang niya na hindi siya nanghihinaan ng loob. At so ngayon, may dalawang passages, na kung saan ay, itong dalawang mga passages na ito, dito po sinaysay ni Pablo yung mga problema na kanyang kinakaharap. 2 Corinthians chapter 1, verse 8, ito po ang sabi ng Bible, For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble, which came to us in Asia, that we were pressed out of measure, above strength, in so much that we despaired even of life. O, kita nyo maraming trouble na dinaranas sa Asia. 2 Corinthians 11:23 to 29. 2 Corinthians chapter 11:23 to 29. Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more in labors more abundant, in the stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths of the Jews 5 times receive I 40 stripes, save one. Thrice was I beaten with rods, once was I stoned. Thrice I suffered shipwreck. A night and a day I have been in the deep, in journeyings open, in perils of water, perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by heathen, in perils in the city, perils in the wilderness, perils in the sea, in perils among false brethren. Ito mabigat, Nasa panganib siya ng mga bulaang, yung bang kapatiran, In weariness and painfulness, in watching often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness, beside those things that are without, that which cometh upon the daily care of the church, all the churches. Marami siyang hawak na simbahan. Mabigat. So dito mga kapatid, makikita natin kung mayroon mang dapat mag-quit si Pablo. Tayo, ang ating mga problema, lang yan lighter, yung bang mas magaan, compared to Pablo mga kapatid. And yet, sinasabi niya na hindi ako magkukwit, I never lose heart, never quit. So may mga times sa buhay natin na mas madali bang piliing mag-quit, Mas madali. Mas madaling yung solusyon sa problema natin. Pero dapat interested tayo mga kapatid kapag may problema, interesado dapat tayo magpatuloy, At huwag tayo manghimagod. So yun po yung number 1, yung kanyang statement mga kapatid, incredible. Gawa ng, sa dami ng problema ang kinakaharap ng tao, nagawa niya magpatuloy. Bihira ka makarinig ng taong, Pastor, I never quit. Talagang move forward lang. Bihira mga kapatid. Ang madalas natin makinig, ayaw na natin. Inaayawan natin ang gawain ng Panginoon. Samantalang gawain ng Panginoon mga kapatid, ang pinakamahalagang gawain sa balat ng lupa. Pinakamahalaga. Sa lahat, Number 2, Paul's familiar struggle, verse 16, Familiar struggle ni Pablo mga kapatid, at the struggle din natin. For which cause we faint not, but though our outward man perish. Dito makikita natin yung ating outward man perish, yung ating flesh. Gawa ng tayo ay nag-i-aging, di ba? Tumatanda. At gawa ng epekto ng kasalanan mga kapatid, yung dalawa na yon nagko-conspire para mawala, ninanakaw yung ating kagalakan, pag-asa at kapayapaan ng ating puso at isipan. Pag tayo nag-i-aging, mahirap. Dami ng nararamdaman. Mahirap. Marami ng kahinaan sa laman. Minsan, madudulas ka na lang. Totoo yan. Manghihinaw ang ating mga tuhod. Minsan tayo ay manghihimagod talaga. Physically yun. Apektado yung ating spiritual life mga kapatid. Ang ating outward man, which is our flesh, perishing. At yung destruction ng ating laman ay mayroong dalawang pinanggalingan yan mga kapatid. Number 1, the fallen nature. Alam niyo, ang mundong ito is under curse because of sin. Ano nangyari sa LA? Kung kayo manonood ng balita, under curse. Nasunog po ang LA. Isa lang ho nakaligtas sa isang community, Christian. What a miracle, Isa lang.
Yung thousands of houses, building natupok mga kapatid, building bagsak lahat. Mga kutsing mamahalin, mga sports car, sunog. Umiyak ko yung Kristiyano, sabi niya, salamat sa Diyos. Dahil ako may Diyos. Mga kapatid, kailangan natin ng Panginoon sa buhay na ito. Ang mundong ito ay under a curse. Mayroong pain, suffering, corruption, and death because of sin. Dahil sa kasalanan, Romans chapter 8, 22 to 23. Romans chapter 8, 22 to 23, for we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. And not only they, but ourselves also. O ang tinutukoy ni Pablo, yung mga Kristiyano din, nag-groan din tayo, namimighati. Waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. Kailan ho ba magaganap ang redemption ng ating katawan? Redemption ng kaluluwa natin, okay na. But the redemption of our body is during rapture, mga kapatid. Bibigyan na ho tayo ng katawan ng Panginoon na hindi na magkakasakit. Kaya yung katawan na yan, magiging masayang katawan. Ngayon, nag-groan tayo eh. Sabi, kahirap mong lumakad minsan kapag may rayuma. Masakit yung talampakan kasi nalamigan, nagkakasakit ho ang mga tao. Mabuti na lang tayo ay niligtas ng Diyos, mga kapatid, mula sa penalty ng ating mga kasalanan. Pero hindi po tayo ligtas doon sa physical corruption and death. Haharap po tayo sa kamatayan kahit Kristiyano. Kaya nga, samantalahin natin ang pagkakataon na tayo buhay pa. Kaigin na tayo. Ako, kinocompute ko nga ang buhay ko 45 ngayon. Sabihin na natin kasi minimum 70 years old. 70 years. Mayroon pa ako 25 years. At doon sa 25 years, mga kapatid, hindi po ako magbabackslide. Magpapatuloy ako maglingkod sa Panginoon by His grace. Sapagat sayang yung 25 years na masasayang sa buhay natin kung hindi natin gagamitin sa paglilingkod. Di ba sabi ni David, Lord, teach us to number our days, that we may apply it unto wisdom. In other words, bakit kailangan bilangin natin yung araw natin? Para magkaroon tayo ng karunungan kung paano natin gamitin ang nalalabing buhay natin. Itong buhay na ito, mga kapatid, hindi po natin ito pag-aari. Pag-aari ng Diyos at ipagsusulit natin isang araw sa harap ng Panginoon. We will wait away, we will die. Hebrews 9:27. Kaya nga, kaibigan, kung hindi ka paligtas, mamamatay tayo. Kung hindi mo pa tinanggap si Kristo, bakit hindi pa? Bakit hindi ka pa nagsisi ng kasalanan? Anong inaantay natin? Sabi ng Bible, salvation, today is the day of salvation. Ngayong araw na ito, ang kaligtasan, hindi bukas, sapagat bukas, hindi po ginagarantiyan ng Panginoon na tayo buhay pa. Hindi ginagarantiyan ng Diyos na tayo buhay pa. Mapa-Kristiyano, mapa-hindi Kristiyano, mga kapatid. So the fallen nature, mga kapatid, kung bakit tayo ay mamamatay, kung bakit nadidistract itong outer man, gawa ng mayroon tayong fallen nature. Pangalawa, fallen man. Isa pa ho sa elemento ng kung bakit tayo nawawala ng loob, yung ibang tao. Yung binasa natin kanina, mga kapatid, may false brethren, si Pablo, pinipersecute, pinagwiwikaan ng masama. At siya po ay inatake physically, verbally, emotionally, spiritually. At yun ang mga sanhi ng pagkakaroon ng nawawala yung loob. Nawawala ng loob. So naranasan ni Pablo yan, mga kapatid. At madali hong mawala ng loob kapag ang mga tao ay turn against you. If they turn against you, si Moses, naranasan niya ho yun. Si Moses, mga kapatid, pinili niya maglingkod sa Diyos kaysa manahan sa Ehipto. Doon sa pansamantalang kaligayahan lamang. Pero anong napalaho ni Moses? Criticism. Ungratefulness. And that is the reality, mga kapatid, sa buhay ng naglilingkod sa Diyos. Although, hindi naman natin kailangan ng pasasalamat. Pero mga kapatid, yun ang napala ni Moses. Si David, pinili yung landas. Si Daniel, pinili yung landas na kung saan ay tinapon mo siya sa yungim ng leon.
Yung 3 Hebrew boys, pinili yung landas na kung saan sila itinapon sa nagliliyab na po eh. Si Pablo pinili ang landas para siya mabilanggo at mamatay. Stephen, ganun din po. Itong mga taong ito, pinili yung landas na nais ng Panginoon sa buhay nila. At ang resulta kumbaga, humanly speaking, ay para bang hindi maganda, Hindi nagiging magandang resulta. So ngayon, hindi na natin kailangan mawala ng kalooban. Kapag may mga nagkritisa sa atin, okay lang yun. Ganon talagang tao eh. Minsan tayo naman ang nagkikriticize. Ganon lang talaga. Ano lang yan? Give and take ba? Give and take. Kasi mga tao tayo makasalanan, ganon lang talaga tayo minsan. Pero kung may criticism, hindi po yung dahilan para tayo manghimagod. Hindi po dahilan para tayo huminto sa paglilingkod sa Diyos sapagkat hindi po tayo mananagot sa taong criticize tayo. Mananagot tayo sa Diyos eh. Hindi ho tayo magbibigay sulit sa mga tao, mga kapatid, kundi sa Diyos. Kaya magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Number 3, Paul's wonderful secret. So dito makikita natin, mga kapatid, kapag tayo ay nakakaramdam ng nawawalan tayo ng loob, 3 bagay ang dapat nating ma-realize. So number 1, we are given fresh strength for every day. Balikan natin yung ating text sa 2 Corinthians chapter 4:16. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man, yung pangloob nating pagkatao, is renewed day by day. So makikita natin, bagamat yung ating panglabas, little by little, is dying. Dying talaga ito eh. Papunta talaga tayo sa grave, sabi nung Ecclesiastes. Pero mga kapatid, yung ating inward man, pinapalakas ng Diyos. Binibigyan tayo ng sapat na biyaya ng Panginoon upang malabanan anumang mga pagsubok sa buhay. Binibigyan tayo ng sapat na biyaya ng Panginoon. At so makikita din natin, na nothing we face in this life will last forever. Alam mo, problema, pansamantala lang yan eh. Tayo kawalan, di ba? Karamdaman, pansamantala lang yan. Kahirapan, pansamantala lang lahat, mga kapatid. Hindi po yan magtatagal. Isang araw tayo po makapagpapahinga din sa piling ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, our light of affliction, which is but for a moment. Yung magaan na pagsubok o problema o kabigatan, which is for a moment. A moment, pansamantala lamang. Panandalian lamang, mga kapatid, yung ating mga naranasan. Hindi po yan magtatagal. At sinasabi niya, yung pressure sa buhay niya ay madali lang. Ikumpara natin sa eternal weight of glory, yung bang mabigat na kaluwalhatian sa langit. Di ba tayo tatanggap ng rewards? Yun po yung sinasabi doon yung weight, yung bigat ng kaluwalhatian sa kalangitan. Pag tayo naglilingkod sa Panginoon. At pagdating natin sa langit, mga kapatid, yun na yun. So lahat ng ating kinakaharap sa buhay na ito ay is light and easy. Alam mo, nagpapabigat sa atin yung puso natin eh. We need to get right with God. Kailangan itama natin ang puso natin sapagkat, sabi ng Bible, magaan lang eh. Come unto me. Sabi na and I will give you rest. Take my yoke upon me. Sabi niya, sapagkat yung pasanin ay madali lang at magaan. Ang Panginoon na mismo nagsabi na yung pinapasan sa atin ay madali at magaan. Pero bakit tayo nahihirapan? Sapagkat yung puso natin is not right with God. Kailangan itama natin ang puso natin upang ang paglilingkod natin sa Diyos ay magiging magaan. Hindi kadali, hindi naman tayo magpapasan siguro dito ng simento. Di ba? Mabigat yun, di ba? Minsan, papasan din. Kami nagpala dito. Patag, kabundukan niya sa likod. Kasama si Pastor Rudy. Bumagsak yung pader. Ay talaga namang hukay kami. Gano'n lang talaga, mga kapatid. Ang buhay natin ay sadyang gano'n. Pero ang sikreto mga kapatid, para hindi tayo mawala ng pag-asa, mawala ng loob, i-maintain po natin yung proper perspective. Tamang kaisipan. Kasi kung mali ang kaisipan natin at negatibo tayo parati sa buhay, we will lose heart.
Kung may problema, di gawin mong positibo. Sabihin mo, may purpose sa Panginoon, kaya pinapadala na pa yung problema na yan. Pwede namang yun di ba? Romans 8:28 parati ho yun mga kapatid. At so ngayon, hindi lang ho yan. Everything we face in life has meaning. Lahat ng dumarating sa buhay natin, mga pagsubok, problema, may purpose. Para sa ating ikatututo, para tayo mag-matured Christian. Mag-mature sa ating spiritual life. Wala hong nangyayari sa ating mga kapatid bilang anak ng Diyos ay nangyari sapagkat wala lang. Lahat po yan ay kasama sa plano ng Diyos. Kasi kung may nangyari sa yung ganito, kung hindi kasama ng plano ng Diyos, magugulat ang Diyos. Tika lang, bakit yun ay natalisod? Yan, hindi ko alam yun Di ba tayo ganun? Hindi ko alam yung brada, ba't anong nangyari dyan? Tayo tao Pero ang Diyos mga kapatid, from all eternity to eternity, wala hong nangyayari sa buhay natin na hindi niya alam. Alam niya na. Bago pa itatag ang langit at lupa, kaya may plano ang Panginoon. Kung nadapa, ibig sabihin, mag-ingat ka. Mag-ingat tayo. Nadapa ka tayo Bumangon, magpagpag. Di ba yung bata pag nadapa, babangon yun, papagpagan yung sarili niya. Takbuli. Sadyang ganun ang buhay natin. Pag nadapa tayo, bumangon. Magpatuloy tayo sa ating takbuhin mga kapatid. At sapagkat bahagi ng plano ng Diyos yan. So in our conclusion, ito mga signs ng losing heart. Ito mga kapatid, check natin ang ating mga sarili. Number 1, kapag tayo ay nanghihina sa buhay na ito, lack of persistent in prayer. Nawawalan tayong gana na manalangin. Ibig sabihin, nanghihina tayo. Kailang labanan natin, ang sabi ng Bible sa Luke chapter 18 verse 1, men ought always to pray and faint not. Not to faint. Mga men, ang tinutukoy ho doon. Pati women, lahat tayo mga Kristiyano, kailangan manalangin at huwag tayong manghimagod. Kahit pa hindi dumarating yung ating mga panalangin, ay ang turo ng Panginoon, huwag manghimagod. Because in due season, we shall reap if we faint not. Baka hindi pa ngayon. Baka bukas, o sa makalawa. Ay tutugunin na sana ng Panginoon, ay bigla naman tayo nag-quit sa panalangin. Nako, sayang. Sabi ng sayang. Bibigay ko na sana ngayon, kaya lang nanghimagod tayo. Hindi tuloy natin makakamtan yung pagpapala ng Diyos mga kapatid. Lack of persistent in prayer, ang panalangin kasi mga kapatid dapat in a regular basis. Regular, pagising, dapat tanghali, hapon, gabi. Gano'n ang ginagawa ni Daniel, di ba? 3 times a day, sapagkat yun ang kanilang tradisyon sa Israel. 3 times a day. At sapagkat tama yung training ng mga magulang ni Daniel sa kanya, na-adapt niya hanggang pagtandaan niya mga bata, dapat i-train yan. Dali sa church, di ba? Sa bahay, manalangin. Kasi pag tayo wala na mga kapatid, sino magtuturo sa mga yan? Email. Sino magtuturo sa ating mga anak? Television, gadget. Kailangan nilang i-train habang bata pa sapagkat pagtanda nila, sabi ng Bible, hindi yan. Yun pa rin ang kanilang gagawin at gagawin sapagkat yun ang kanilang training. So lack of persistent in prayer. Maging persistent tayo sa panalangin sapagkat kailangan na susi ng pagpapala ng Diyos. Let your request be made known unto God. Sabi ng Bible, ipaalam natin sa Diyos upang makamtan natin ang kanyang pagpapala. Ipaalam. Kaya wala tayong natatanggap, sabi ni Jeff, sapagkat wala hindi tayo humihingi. Humingi ka sa pangalan ng Panginoon, ibibigay sa iyo, sabi ng Panginoon. Pangalawa, growing weary in doing good. Galatians 6:9, naniniglect natin yung mga pagkakataon na tumulong sa iba, Galatians 6:10. Tingnan nyo sa Galatians 6:10. Kasi nanghimagod tayo As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Habang tayo may pagkakataon pa, gumawa tayo ng mabuting bagay sa lahat ng mga tao, mabuting gawa. Lalo tigit sa kanila na kapananampalataya. Kamimber, kapananampalataya. Ka-brother and sisters. So kapag neglect natin yung mabuting gawa na yan, ibig sabihin nanghihina tayo. Huwag ho tayo manghimagos sa mabuting gawa mga kapatid, sapat lahat na may point sa langit. Ito to naman talaga Dito sa lupa, mayroon din
May reward sa lupa, may reward din sa langit. Abay, sabi ho ng Bible ay doon sa mga taong tapat sa paglilingkod, hindi ho i-withhold ng Diyos yung good thing. Yung mga mabuting bagay ay hindi niya wini-withhold doon sa mga taong tapat. Gusto natin ng mga good thing, di ba? Gusto natin ng mga blessing, mga kapatid, faithfulness. Kailangan ho natin maging tapat sa Panginoon. At wag ho natin pabayaan ang paggawa ng mabuti sapagkat dito tayo niligtas ng Panginoon. Ephesians chapter 2 verse 10. Niligtas tayo para sa mabubuting gawa. Kaya ang buhay Kristiyano ay hindi madali. Kailangan good works. Pakita natin ang pagbabago natin sa buhay natin. Although sumasala ho tayo sapagkat yun nga, nasa flesh pa ho tayo. Pero mga kapatid, kailangan ipagpatuloy natin yung good works. Yung mabubuting gawa. Ano pa? Forsaking the assembling of ourselves together. Yan, sign po na yan na tayo nawawala ng loob. Kapag pinababayaan natin ang pagtitipon ng bawat isa, Hebrews 10, 24, 25, ibig sabihin mga kapatid, nakakadama tayo ng panghihina ng loob. Labanan ho natin sapagkat bakit kailangan huwag pabayaan ang pagtitipon para magpalakasan. Lalakas ba tayo pag nasa bahay lang tayo, nanood ng TV, pelikula ni Mel Gibson? Ay hindi ho lalakas ang ating spiritual, yung ating flesh ang lalakas. Kailangan natin ng kalakasan sapagkat maraming problema sa bawat araw. So yun po yung signs of losing heart. Ito naman yung secret to not losing heart. Appreciate the glorious nature of our ministry. Tingnan mo mga kapatid, si Nehemiah pinapababa ni Sanballat, calm down. Pero ang sabi ni Nehemiah, we are doing a great work. We cannot calm down. Ang pinagkakatiwala sa atin ay glorious ministry. Ministeryo ng Diyos. Di ba natin na-appreciate na sa dami ng mga taong gustong gamitin ng Diyos, tayo pang ginagamit. Ako, I'm so happy mga kapatid. I am glad na isa ako sa ginawang servant ng Panginoon. What a privilege. Sabi ni Pablo, yung biyaya na binigay sa atin ng Diyos, huwag nating sayangin. Huwag natin sayangin yung biyaya na binigay sa atin ng Diyos. Kasi marami mga taong dapat tumanggap nun . Pero tayo pa ang tumanggap ng biyaya na yan. We are doing a great work mga kapatid. I-appreciate natin. Ay kaganda na tayo naglilingkod. Kasaya kasama ang Panginoon. Walking with Jesus. I have no regret. Sabi nung kantang pambata, tama ba yan? Walking with Jesus, I have no regret. Bakit tayo mariregret sa ministry? Kaganda ng kasama natin ng Panginoon. Ang ating pinaglilingkuran na yung Diyos na dakila sa lahat. Diyos na makapangyarihan sa lahat at mabuti sa lahat. We are doing a great work. Realize the power of Christ when we are weak. Kapag tayo nang himagod, dapat nating ma-realize na ang Panginoon ay makapangyarihan. Kaya na tayong bigyan ng sapat na lakas upang labanan ang anumang kahinaan sa buhay natin. Kapag tayo mahina mga kapatid, opportunity ho yan ng Panginoon para ipakita yung kalakasan niya sa buhay natin. Kailangan natin nakadepende lang sa Panginoon for strength. Look at things not seen. Kaya tayo nanghihina ng loob. Kasi wala tayong ganito, walang ganyan. Apple yung cellphone. Sa Vietnam, pastor. Pinagtatawan yung cellphone ko . Ang mga Vietnamese ay Apple. Pambihira. Sabi ko, pambihira, Talagang big timer itong mga Vietnamese, mga kapatid. Pag tayo nakatingin sa mundong ito, mga temporal things, panghihinaan tayo ng loob. Kaya bihira lang pumasyal sa mga mall. Kasi sa mga mall, mga kapatid, marami kang mga bagay na makikita na hindi mo kayang bilhin. Panghihinaan tayo ng loob. Isipin natin, bakit ang mundo napakasagana? Bakit ang mundo ay punong-puno ng mga material na bagay? Samantalang tayo naglilingkod sa Panginoon, ganito, ganyan lang tayo. Do not look. Huwag ho tayo tumingin mga kapatid sa mga bagay na nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakita ayon sa verse 18, balikan natin, at sabi dito, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Ang tingnan natin yung langit. Gaano ba kaganda ang langit? Mansyon, ang tirahan natin. Ang lalakaran natin na hindi po tiles, pure gold. Yun ang tinitingnan ho ni Abraham mga kapatid. Sabi niya, for he looked for a city which
Maker and builder is God. Kaya si Abraham, kontento na ho sa patent-tent. Ano ho? By the way, sila po'y parati naglalakbay. Bakit siya magtitirik ng bahay na permanent? Parati naman ho silang naglalakbay. Ano ho? Sa buhay na ito tayo naglalakbay. And one day, lahat ho ng ating pinaghihirapan sa mundong ito, iiwan natin. Kaya sabi ng Bible, huwag tingnan yung mga temporary na bagay. Ang tingnan natin yung eternal things, mga kapatid. At so yun po ang tinitingnan din ni Pablo, kaya sabi ni Pablo, araw-araw, ako yung nare-renewed eh. Lumalakas ako kasi hindi ko naman tinitingnan yung mga bagay na yan. Mga bagay na yan ang temporal lang at hindi naman na eternal. O, tingnan mo si Pablo, nasa langit na ho ngayon, nagpapahinga. Ano? Tapos na. Pag tayo kinuha ng Panginoon, wala na. Tapos na. Wala na ho tayong pagkakataon para maglingkod sa Panginoon. So along the way mga kapatid, minsan tayo po ay feeling natin defeated ho tayo, discouraged. Ano? Pero hindi po natin kailangang manglupaypay. Encourage ho natin ang sarili. Si David na discouraged, babatuhin siya ng mga tao, papatayin. But David encouraged his heart. Ano? Pag dumating sa buhay natin na tayo ay para bang pakwit na, encourage ho natin ang ating mga sarili. At sabihin natin, I never lose heart. I do not lose heart. Yun ang sinabi ni Pablo, we faint not. Kaya si Pablo mga kapatid, natapos niya ang kanyang takbuhin, I have fought a good fight of faith. Kasi ang buhay na ito, pakikipagbaka eh. Kailangan makipagbaka tayo kasi maraming pressure sa buhay na ito. Maglingkod tayo, hindi maglingkod sa Diyos, maraming pressure. Sa dati ko trabaho, nakaka-pressure. May quota ho kami na 5 million, 6 million. Abay, sabi ko, I quit. Hindi naman karapat dapat ka doon eh. Temporar. Tama-tama, dumating si Pastor Rudy at may kasama eh. Ito na. Sabi ko, ito na ang nais ng Panginoon. Madali pag mahal natin ng Panginoon mga kapatid, madaling maglingkod. At hindi tayo manghihimagod, bagamat nakakaramdam tayo ng pagod, hindi tayo manghihimagod sapagkat mahal natin ang pinaglilingkuran natin. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Let's bow our heads and close our eyes in prayer, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe niyo po ngayong gabi. Tunay, Panginoon, sa buhay namin na minsan dumaranas po kami ng discouragement. Hindi po namin pwedeng sabihin na hindi kami nakakaranas ng discouragement, Panginoon, panglulupaypay, disappointment, sapagkat sa dami ng mga pagsubok at mga problema ang aming kinakaharap. At salamat po, Panginoon, ngayong gabi, sapagkat sa pamamagitan ng mga salita, naunawaan namin na kapag kami nanlulupaypay, ang kailangan lang ho namin gawin ay sabihin sa mga sarili namin, I never lose heart. At salamat po, Panginoon, sa paalala mo sa amin. Hindi po namin alam kung ano mga problema ng bawat isa. Kayo po ang nakakaalam, Panginoon. Ano man ang mga kabigyatan ng bawat isa, dalangin po namin na kayo po ang magbigay ng comfort. Kayo po ang aming Diyos na comforter. Ang banal Espiritu na nanahan sa amin ay comforter. Salamat po, Panginoon, sapagkat ay mga salita ay nagko-comfort ng aming mga puso. Salamat po, Panginoon, sapagkat naunawaan nyo sa tuwing kami ay nanghihina. At salamat po sapagkat pinapalakas nyo kami, Panginoon. Dahil sa iyong biyaya, kami po nakakatayo pa rin. Naglilingkod, Panginoon, it is all by your grace alone. Wala ho kami kabahagi. Kaya ngayong gabi, lahat ng papurit, pasalamat, kaluwalhatian, kapangyarihan sa iyo lamang, Panginoong Hesus. Sapagkat kayo po ang aming Diyos na mabuti sa lahat. Si Elijah, nung nanglupaypay, Panginoon, ay pinakain nyo ho, in-encourage ho si Elijah. Nag-provide ho kayo, Panginoon, ng pangailangan ng man of God. Salamat ho, Panginoon, sapagkat mayroon kaming Diyos na kailanman na hindi po magpapabaya sa amin at magsusupply ng lahat ng aming pangailangan, kalakasan man espiritual, kalusugan ng aming pisikal na katawan, gabay, wisdom. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo po ang lahat sa buhay namin. Kaya ngayong gabi, pinupuri ka po namin, Ama, pinasalamatan sa pangalan ng anak na si Jesus. Habang lahat ay nakatuwa nakapikit, kung nais nyo po na lumapit and come to the altar and pray to the Lord,
Inaanyayahan po ang bawat isa. I think ang isang bagay na mararanasan nating lahat ay itong discouragement. Wala pong Kristiyano na hindi nadi-discourage. Ang buhay na ito ay puno ng pagsubok, pangailangan, at mga problema. Hindi po natin maiwasan na tayo ay manghina. Pero ang mahalaga po, alam natin kung paano tayo babangon. Kung tayo man po ay babagsak, kung tayo man po ay manghihina, kailangan tayo po'y bumangon at manumbalik. At dapat nga po, makita natin ang kahalaga ng ministry, makita natin ang kapangyarihan ni Kristo sa ating buhay. You know, we are Christians. And we have a greater power. Higit sa kapangyarihan na meron tayo physical. Meron tayong Diyos na nananahan sa atin, banal na spirito na naggumagabay sa atin. At kailangan lang natin ma-realize yun. Bakit ka manghihina? Kung meron kang spirito ng Diyos na gumagawa sa iyo. And, you know, sa ating po mga responsibility, we need to look at the things eternal. Kasi dito po sa lupa, if you look at the things around you, wala tayong gagawin kundi mag-compare. Ay bakit siya merong ganito, ba't ako wala? You know why? Because may tamang panahon kasi. Hindi ang lahat ng panahon ay ayon sa panahon that we decide. No. God makes those decisions and we have to be patient. Just like heaven, wala pa tayo sa langit, but if you're not patient, anong mangyayari? So we have to be patient and just look at the things eternal, not on the things temporal. Kasi pag tinatin temporal, syempre maraming bagay na hindi natin makita na meron tayo. But that's not important. Important thing is, you are living your life according to the perfect will and plan of God. Kung saan ka man naroon, ano man ang ginagawa mo, but if you are living in the perfect will of God, you should be the happiest Christian that there will be. Kasi alam mo, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. So patuloy tayo. Huwag tayong manghimagod. Marami tayo pang gagawin. Pinagagawa ang Diyos sa atin. Naghihintay po ang ating mga korona sa langit at ang tahanan sa langit. And so magpatuloy tayo. So habang lahat po ay nakatungo, nakapikit, tayo po ay magpatuloy sa ating mga panalangin.